Ganito ang pakiramdam niya kanina na magising siya. Pero mas malala ngayon dahil parang lalabas ang lahat ng kinain niya. Excuse, mabilis na sabi niya saka siya pumunta ng mabilis sa banyo. Hawak niya ang bibig at nang makapasok siya sa loob ng comfort room ay sa toilet bowl ang kanyang tuloy. Doon siya dumuwala at sukang-suka lalo siya sa lasa ng vitamins na kaiinom lang din niya. Galing iyon sa RHU. Pero sulfate para raw sa kanyang pagbubuntis. Pero ngayon ay tila lasang kalawang ang bibig niya dahil doon. She patted her lips after emptying her stomach. Naku naman anak, paano ka lulusog kung suka ko ng suka? Naiiling nakausap niya sa anak niya habang himas niya ang tiyan. Parang mas maganda nga na dito na lang talaga muna sila ng baby niya. Tahimik ang buhay at wala sa kanilang nangaapi. Nang tila babaliwala na ang lahat sa kanya at bumuti na ang pakiramdam ay pumihit siya para lumabas na ulit ng banyo pero laking gulat niya na wala na ang mga kumakain niyang kasamahan. Ang naiwan na lang ay ang mga Tupperware at baunan. Sumubo ulit siya ng pagkain tapos saka siya sumilip ng pintuan. Nakita niyang halos magkumpulan ng mga kababaihan sa isang sulok at ang iba naman ay nagkakagulo. Kayla, halika may pogi! Tili sa kanya ng kasamang si Erica kaya napakunot noo siya. Nandito daw yung artista? Ani naman ni Laika. Artista? Lumabas siya para makakita rin sana siya ng artista pero wala naman siyang nakikita liban sa ilang kalalakihan na patingin-tingin lang sa paligid sa mga tinda nilang mamahaling damit at mga sapatos. Pinahaba ng dalaga ang leeg. Kaswal siyang naglakad sa pagitan ng mga lalagyan ng hanger at damit. Pasilip-silip siya habang umunguya ng pagkain hanggang sa makarating siya sa may gawing dulo. Formal siyang sumilip at nakita niya isang lalaking naka-leather jacket. Paseksi na lumapit ang isa niyang kasama mula sa kabilang panig ng floor. Matapos iyon na ipagtulakan ng mga kasamahan nila. Good afternoon, sir. How may I help you? Ano pong hanap nila? Nakangising tanong ni Sam sa customer na nakabaluktod sa may shoe rack. Tumindig iyon at hinarap si Sam. Hawak ang isang sapatos. Kayla? Kayla? Halos mabilaukan siya nang marinig ang boss na iyon na lalaki. Diyos ko Mariosep, anong Kayla? Si Red ba ito? Siki ang brand ng mga apparel nila, hindi Kayla. Agad niyang natutup ang dibdib saka siya napatago. Hindi ito si Red, imposible. Maras niyang tinapik ang mga pisngi niya para gisingin ang sarili. Nananaginip siya ng gising. She has to wake up. Kayla? Wala pong Kayla dito, sir na brand. This is Siki. Ani naman ang sales lady pero siya ay halos hindi na makahinga. Taong hinahanap ko, hindi brand. Kayla, that's her name. Bring her to me. Anak ng 7 pusang gala sa kalye. Siya na nga ang hinahanap ng lalaki at ang lalaking ito ay ang dating niyang kabit. Hindi sila pwede magkita. Baka kung ano-anong sabihin nito sa kanya at masaktan siya ng husto. Baka hindi ito nakabuelo noon sa salita at ngayon ang susunod na kabanata. Mabilis siyang umalis sa pinagtataguan para bumalik sa kwarto nila at doon magtago. Bakit naman dito pa ito nag-shopping? Ang dami-dami namang shopping mall sa ibang lugar pero dito pa talaga ito nilipad ng hangin. Hindi magkanda o gaga si Kayla sa pagsubo ng pagkain niya. Natataranta siya at ang puso niya ay kumakabog ng husto. Kalma heart. Si Red Fuentes lang iyon. Walang espesyal sa lalaking iyon na nakikipaghalikan kay Patricia Yabang. Iyon ang litan niya ng dalaga sa sarili niya. Saka siya uminom ng tubig. Halos hindi niya malunok ang pagkain niya sa sobrang kaba niya. Mahal niya si Red pero ayaw na niyang mag-cruise pa ang landas nilang dalawa. Kahit na mayaman si Red, hindi siya maghahabol-habol tungkol sa pagbubuntis niya. It would be better for her to stay away from him and Bernard. Kaya niya. Kayla! Halos matumba siya sa upuan nang marinig ang tumitili na boss ng kanyang mga kasamahan papalapit sa quarter nila. Mabilis siyang tumayo at hindi niya alam kung saan siya susuot. Pero inabutan siya ng mga iyon na magtangka siya lumabas sa kabilang pinto. Hinahanap ko ng gwapo. Tili ni Charlene. Saka siya hinila pero ayaw niya. Nakikipaglaban siya para hindi siya madala ng mga ito. Sinong gwapo? Ayoko sa gwapo. Nambubuntis. Anya naman kaya siya pinagtawanan ng mga ito. Let her go. An authoritative voice filled the entire room. Huwag niyo siyang hilahin, girls. Baka masaktan si Kayla. Binatawan siya ng mga ito pagkatapos na magsalita ni Vince sa may bukana ng quarter.
What's the matter? Tanong ng manager na nakapamulsa. Lumapit iyon sa kanya at tinignan ng mga braso niyang medyo namumula pero ganoon na lang ang panghilakbot niya dahil nandiyan na si Red sa may pintuan. Nakatingin sa kanya. Dinala ito roon ni Lyda. Diyos ko, gusto niyang tumimbuwang sa kinatatayuan niya na magtama ang mga mata nilang dalawa. Kayo na ang mag-assist sa customer. Huwag niyang pilitin ang ayaw. Sabi pa ni Vince. Hindi alam ni Kayla kung babawiin niya ang kamay niya o hindi. At bakit naman niya babawiin? Wala namang sila ni Red. Walang sila pero kung magwala ang puso niya ay sobra. Kahit kay Bernard ay hindi siya nagkaganito noon. Natitig pa lang ay para na siyang malulusaw. Tumikim si Red at namulsa. Naagaw nito ang pansin ng mga kasamahan niya kaya kilig na kilig ang mga iyon. Vince also looked at Red. Are you the manager? Tanong nito sa lalaking katabi niya. Yes, sagot naman ng isa. Take your hands off her. Diyos ko, para siyang napahiya. Dahil doon kaya halos kagatin niya ang labi. Tumingin si Vince sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. You are? Tanong pa ng lalaki. I am the father of her child. I'm here to get her. Nalaki ang mga mata niya pero mas lalo na ang mga kasama niya na parang lalaki ng flying saucers ang mga iyon. Tila namang lahat dahil paano na ganito kagwapo ang ama ng batang dinadala niya. Tumingin sa kanya si Vince. Kung ayaw mo sumama, wala siyang karapatan na kunin ka. Nandito ka sa SM. Sakop ko ang kaligtasan mo. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Nawiwindang siya sa nangyayari. Paano siya natuntun ni Red? Sino nagsabi dito na nasa SM siya dahil sa mga salita nito kanina? Parang siguradong sigurado ito na nandoon siya. Nasaan si Patricia? I can wait until she's done with her work. Desidido na sabi ni Red. Sabay tingin sa relo nito sa kamay. Nasa likod nito ang mga tauhan at nakatayo lang. She felt dizzy. Babalik na po ako sir sa trabaho. Paalam niya kay Vince na parang napilitan na tumango. Walang imik na lumapit sa Kayla sa mesa at tinakpan ng pagkain niya. Binaliwala niya ang presensya ni Red. She kept her box and grabbed her toothbrush and lipstick. Kinuha niya rin ang kanyang pressed powder para mag-retouch. Dumiretso siya sa banyo at walang pinapansin na sino man. Liban sa manager niya na nginitian niya dahil nakakahiya na huwag itong pansinin. Sa loob ng banyo ay hindi matahimik ang kanyang buong sistema. Makailang ulot siyang napalunok ng laway. Alam na Red na siya ay buntis. Wala pa siyang ibang pinagsasabihan kung hindi ang kanyang ate Rose lamang. Sinabi kaya noon kay Red na nagdadalang tao siya? Parang kumikirot ang sentido niya. Kung oo man, hindi naman siya pwede magalit doon. Yun na lang ang kanyang kakampi sa buhay. After fixing herself, she walked out of the comfort room. Nagkakagulo na naman sa quarters at walang humpay ang pa-selfie-selfie ng mga kasama niya sa gwapong si Red. She just ignored it when his eyes moved to her. She doesn't want to see those unreadable eyes and guess what's on his mind. Dumiretso siya sa labas para mag-assist ng mga customers na darating. She moved to her post and fixed some clothes. Inayos niya ang mga sapatos na wala sa pwesto. Doon niya lang itinuon ang pansin niya hanggang sa maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Agad siyang napalingon. It was Red. Nakapamulsa ito at nakamasid sa kanya. Isn't it bad for a pregnant woman to stand up for ours? Tanong nito sa kanya nang lumapit ito. Hindi naman siguro. Parang nabubulo na nasagot niya. Kayla couldn't believe that they were talking after a month. May tuldok na ang lahat sa kanila noon pero ngayon ay nandito ito. Totoo ba ito? Kung hindi lang nakakahiya, itatapikin na naman niya ang mga pisngi. Naupo ito sa stainless na upuan kapag nagsusukat ng sapatos ang mga mamimili. Naiilang siya. Alam niyang nakatingin ito sa kanya pero kung may isang nakakatuwa, yun ay sinabi nito na ito ang ama ng bata na nasa tiyan niya. He didn't say that it was another guy and didn't even deny it. Napakaswerte ng kanyang anak na hindi ito itinanggi ng ama kahit na sinungalin ang tingin ni Red sa kanya. Sit down here and let's talk, he said and patted the space beside him. Oras pa kasi ng trabaho ko. Malumanay na sagot niya rito. Anito at parang naiinis. Isasama na kita sa Manila. I don't care if your manager will send you a memo. You will resign. Napaawa ang labi niya saka siya napakurap. Babalikan niya ang magulong buhay doon tapos makikita siya ni Bernard. Hindi ako sasama. Sagot niya rito at ito naman ang napatanga sa kanya.
Tapos ay humugot ito ng hininga na para bang ikinasakit ng ulo nito ang sinabi niya. Hindi rin ako uuwi. Red! Lumapit siya pagkasabi noon at tumapat dito. Ayaw niyang laksan ng boss niya. Magulo ang buhay ko. Madadamay ka lang lalo na at nabuntis mo ko. Ebidensya na ito ni Bernard laban sa akin. Ayokong madamay ka. Papaiwas na sabi niya rito. I don't care about Bernard. I care about my child. I will protect the baby no matter what. Madamay na ako madamay pero hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Are you afraid that I might not be able to protect you against him? Tanong nito sa kanya na nagpaawang sa labi niya. Wala naman ako iniisip na ganyan. Ayoko na lang na gawin pang magulo ang buhay mo na minsan ko nang ginulo. Pagsasihan ko man, huli na ang lahat. I can protect you better than you can do. He told her and she was speechless. He was right. Poprotektahan daw siya nito. Alam niya para lang iyon sa bata pero ang ganda pa rin sa pakiramdam. No offense meant. Kung yun ay hindi ka babalik kay Bernard. If you will, I will fight for the custody of my child. Ayokong yun ang kilalanin niya na ama. Gusto na to. Custody ka agad ang naiisip. Nasa matres pa lang niya ang baby. Baka naman gusto mo ngayon pa lang ay kunin ang matres ko para sa custody na ilalaban mo. Inis na sagot niya rito pero kinagat nito ang labi. I said, if. The answer is very easy. You say, Red, I will go with you back to the Manila and will not see Bernard. As simple as that. Kibit balikat nito sa kanya. Tumalikod siya dahil nakatingin ito sa labi niya. Baka guluhin na naman siya ng asawa niya kapag nalaman na nandoon siya. Pero mas uunahin pa ba niya na isipin iyon kaysa sa pagtanggap sa karapatan na para sa kanyang anak na iniaalok ng tatay nito? Mukhang handa naman si Red na protektahan sila. Wala akong pakialam sa chismis, Kayla. My child is more important than those filthy mouths and gossips. Pakiramdam ni Red ay binabalasaw-saw siya sa imahe ni Kayla na may humahawak na ibang lalaki kanina. Lalaki siya, syempre ay alam niya. Dito lang siya sa upuan, magbabantay. Buntis pa naman ito at baka biglang mahimatay dahil sa trabaho. Hindi na dapat ito nagtatrabaho pa. Hindi siya papayag na hindi ito sumama sa kanya sa Maynila. She has to come with him. Nawala si Kayla sa paningin niya kaya agad siyang napatayo. Parang elastic na humaba ang kanyang leeg. He saw her assisting a young man, younger than him, perhaps. Napamadali siya dahil nakaupo si Kayla at naghahanap ng kung ano. Let me, he said to her but she looked up at him. Ako na, hindi ka naman ito marunong. Kaya ko naman. She replied to him but he looked at the guy. Ang sinisilip siguro na lalaki ay ang boobs ni Kayla na sumisilip sa suot nitong uniform kaya nakasilip din siya. Her cleavage was saying hi and knowing that her moans weren't small. Naiirita siya na may ibang tumitingin sa dati ay kanya. Get up. I'll get what you need. What do you need? Salubong ang Kayla na sabi niya rito. Medium size nito. Anitong hawak ang isang damit na nakahanger. He looked down and he didn't know how to find that size. Napakaraming damit, hindi niya alam kung alin ang kukunin kaya napakamot na lang siya sa ulo. He also bent down. This work is hard. May ipit si baby. Anya pa na napabuntong hininga. Consider my offer. My plane is waiting. Hindi ako aalis hanggat ayaw mo sumama sa akin. Sira ulo ka ba? I guess so. He pouted and shrugged. Tumayo siya at luminga sa paligid. Nakakita siya na isang sales lady na nakatayo lang sa malapit. Hey, miss. Tawag niya sa katrabaho ni Kayla na nagpaselfie sa kanya kanina. Ngumiti iyon sa kanya saka lumapit. Please, find medium size of the shirt. I'll pay you. He offered and Kayla was shocked. Aba, opo naman sir. Tabi na Kayla. Mahirap tumanggi sa pera. Natatawa na sabi pa ng babae kaya napangiti siya sa sarili. Napilitan naman na tumayo na rin ang dalaga. Anong ginagawa mo? Bulong nito sa kanya. I'm helping you. Ayokong mayupi ang anak natin. Anya lang. Sa isip niya ay natatakot siya na baka inipit na lata ang kalabasan ng anak niya sa payuko-yuko ni Kayla. Maupo ka na ulit doon. Mamaya na tayo mag-usap. She held his arm and dragged him back to the glass bench. Naupo naman siya doon at tamad na sumandal sa poste. Saka pinag-cross sa mga braso sa dibdib niya. Diyan ka lang.
Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Inaantok na siya ng sobra. Alam kaya ng babae na ito na kadarating pa lang niya mula Australia? Siyempre hindi. Napakatanga naman niya na magtanong pa. Bumalik ito sa post na ito at siya naman ay nakahabol lang ng tingin. Kahit na smartphone niya ay nawala na siya ng pagkakataon na tingnan. Tamad siyang nakasandal sa poste, nagbabantay. Maghintay daw siya di maghintay. Napasecond look si Kayla sa mga dalaga nag-uumpukan sa may upuan. She stretched her neck when one of those ladies posed as if going to kiss Red. Naglilitrato iyon habang nakaposing at ang isa naman ay tulog habang nakasandal sa poste. His men are just watching and smiling. Dahil pa noon ang rebulto ng gwapong si Hercules na kinokodahan. Kayla, a man spoke behind her. Agad siyang napatingin. Servants. Anya sa lalaki na nakapamulsa habang ang mga mata ay na kay Red. Wala bang balak umalis yan? Oras ito ng trabaho mo at nakakadistract siya sa shoppers. Sorry po sir. Wala po sigurong balak na umalis kasi nga po natutulog pa. Umuwi siya. Alam ba nito kung sino si Red? Kahit na buong kita ng SM sa maghapon ay kaya nitong bayaran sa isang pitik lang. Hindi naman sa pagmamalaki pero yun ang totoo. Hindi naman ito nakakadistract ng shoppers. Parang may mga babae nga na pumapasok at halos ayaw nang umalis kapag nakikita ang mukha ni Red. Sa hotel sana siya. No offense, Kayla. Sasabihin ko po, sir. Sino ba siya at bakit siya the bodyguards? Are those men for real? She nodded but didn't open her mouth. Hindi ito umimik pero humakbang ito papunta sa natutulog na binata. Excuse me. Ani Vince kaya napamadali siya. Umalis ang mga babae sa tabi ni Red. Excuse me sir. I think you need to find a hotel to sleep. This is a shopping mall. I am awake. Red replied and opened his eyes. I'm just waiting for her. Sumulyap itong muli sa relo. Pwede naman po na sa labas na kayo maghintay o sasakyan nyo na lang. Siguro? Since wala naman po kayong bibilhin at halos 2 oras na po kayong dito nakaupo. Nalulugo ba itong shop sa pag-upo ko dito? Tila pikon na tanong na Red kaya inilangan niya. Hindi naman po sa malulugi pero ang inuupuan niyo po ay para sa mga customers na gusto mag-fit ng mga sapatos. You're occupying almost half of the bench. Nakalabi na tinignan ni Red ang upuan saka nagdukot sa bulsa. May kinuha itong pitaka. Kayla, he said, kindly swipe this to the machine. I'll pay for my stay. Magkano ba ang katumbas na 5 sapatos niyo rito? Bumili ka ng 5 at bayaran mo. Additional for my stay here. Kaysa magbayad ako sa hotel, dito na lang. Charge me 10,000 for 3 hours. You'll be out 5 in the afternoon, right? Nakatingin lang si Vince sa binata sa kaumiling. Hindi niyo naman po kami kailangan na pagyabangan. I am not. Red replied casually. Besides, I just want to pay for my stay because I don't have my car here. I don't want to cram and grab a taxi or whatsoever to send me to a hotel. So para hindi naman nakakahiya, babayaran ko ang oras na naghihintay ako sa girlfriend ko. Tulad ng sabi mo, magkano ba ang bayad sa pag-upo ko rito? Diyos ko. Tumingin ito sa kanya at iniabot sa kanya ang card. Swipe it. Wala nang naisagod si Vince pero halatang naiinis. Walang sasakyan na dala ang boss ko. Aeroplano, meron. Nasa airport. Sagot ng isa sa mga tauhan ni Red. Tumalikod siya at lumapit sa cashier. Ibinigay niya ang card para naman wala nang masabi si Vince. Ang big time ng boyfriend mo? Bakit ka pumasok dito? Totoo ba na may aeroplano? Usisa ng kahera sa kanya. Tumango na lang siya. Meron talaga siya. Wow, no joke? Anak ba siya ng bilyonaryo tulad na may-ari ng SM na ito? Hindi siya sumagot at tumingin lang sa card. 20,000, idadak mo. Anya sa babae. Hindi na iyon nagtanong pa. Sumulyap na rin siya sa orasan sa dingding at naghihintay na rin na matapos ang oras. Mas dapat na din siguro talaga siyang sumama kay Red. Kung ganito na makulit pa ito sa sipon ng 5 taong gulang na bata, walang dahilan para manatili pa siya sa Naga. Pehadong hindi rin talaga ito aalis at babalik ng Maynila na hindi siya kasama. Sa nakikita niyang determinasyon ni Red, malabo na mapauwi niya ito mag-isa. Girlfriend, that was how he addressed her. Sa laki ng pagkakamali niya ay hindi pa rin siya nito ipinapahiya. He always addresses her with nice words and doesn't call her some filthy names. Pagkatapos niya sa cashier ay bumalik siya kay Red. Ibinalik niya ang card dito.
Pwede ka naman kasi na sa airport na lang maghintay kung nandoon ang eroplano mo. Baka takasan mo ko. Diretsong sagot nito kaya natawa siya ng konti. Wala na akong pupuntahan na iba. Taga-Camsur talaga ako. Hindi naman kami mayaman para sa ibang lugar ako mapadpad. Kahit wala naman akong titirhan. Paliwanag niya rito. I doubt. You're a strong woman. You can do anything without fear. I'll stay here until you decide to come with me. And my decision is also final. She nodded. Tapusin ko lang ang trabaho. Isasama kita kay Tita Hilda. Wala pa siyang alam na buntis ako. I will tell. He replied right away. Napatango siya sa mabilis na sagot nito sa kanya. This man is a man with his balls intact under his pants. Isa itong lalaki na matapang pero hindi nananakit ng babae. Ito ang tunay na lalaki. Tumikim si Kayla kung ano-ano na naman na nakikitang magandang katangian. Gusto niyang magtanong kung paano ang pamilya nito. Wala namang magulang nagugusto sa isang babaeng kasal sa ibang lalaki. Pero sinarili na niya ang tanong. Anak na lang niya ang iisipin niya sa ngayon. Kung nagpakatatag siya, mas dodoblihin niya. Total, hindi na naman siya ngayon mag-iisa. Nandito si Red at sinusundo siya. Nagpapakaama ito sa batang dinadala niya kaya kailangan din niyang magpakaina. He was waiting for Kayla to finally end the conversation with her manager. Hindi siya nagpaiwan sa labas ng opisina. Gusto niya ay alam niya ang palitan ng salita ng dalawa dahil babarahin niya ang lalaki kapag pinigil si Kayla na mag-resign. Hindi ko na po maisosol ang uniform. Babayaran ko na lang po, sir. Papaalis na po kami ngayon. Pasensya na po kung nakapag-apply ako. That's okay. Take it as a souvenir. Siya pala ang boss mo. I saw your COE. Isn't he Red Fuentes? The owner of Fuentes PI? She nodded. Siya ay tahimik lang. Now this man knows. Siya pa ang ininsulto nito kanina. Ako na ang bahala sa resignation mo para sa record. Nice meeting you, I guess. The man said, so Red eyes flew. Salamat po, Sir Vince, sa pagtanggap niyo sa akin kahit buntis ako. Uminit ang ulo niya. Ilang buwan bang magpapaalaman ng mga ito? Nabubwisit na siya. Tumikim siya at tumayo para tumigil na ang dalawa sa pag-uusap. Mukhang nakaramdam naman si Kayla at tumalikod na rin. She nodded at her and walked out of the office. Kasunod siya ng dalaga kaya napayapa ang sistema niya hanggang sa makalabas sila sa SM, papunta sa may sakayan sa gilid. Tumigil sila. Red was calculating how he would make himself fit inside his tricycle. Nakatanga siya kay Kayla, literal. Sa wakas ay nakalabas na sila ng SM at uuwi na raw sila sa Tia Hilda nito. Don't you have a grab here? A taxi? Tanong niya sa dalaga na parang kinakalkula din siya kung kakasya ba siya sa tricycle na nasa pilahan. Jeep? Tanong nito. Mas okay siguro. Sagot naman niya. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya mag-jeep pero hindi bali na. Hindi naman niya pwedeng gamitin ang eroplano at magpagulong-gulong sa kalsada. Jeep, let's go. Anya sa dalaga at nagpatiuna itong maglakad hanggang sa kasunod nila ang mga tauhan. He feels a bit excited though riding in a jeep. Wala naman nakakaalam ng estado niya sa buhay kaya ayos lang na mag-jeep siya ngayon. Stay closer, Kayla. Utos niya sa dalaga na maiwan siya nito. Ang bilis nitong maglakad papunta sa kung saan. Bumagal ito at sumabay sa kanya hanggang sa makarating sila sa terminal ng jeep. Sinundan lang niya ito kung saan ito sasakay. Sabi tayo? Natutuwa na sabi na isa sa mga tauhan niya kaya napatingin siya nang sumabit ang mga iyon sa may puweta ng jeepney. Hindi tayo kakasya. Sasakay kami sa loob. Ani naman ni Norman. Red gulped. Nakatingin siya sa mga bodyguards niya at parang gusto rin niyang gayahin ng mga ito. Uy. Kayla snapped and nodded at him. Pasok na. Sasabit ka rin? Umiling siya. Hindi siya marunong sumabit. Baka naman matanggal ang kaluluwa niya kapag umandar na ang sakyan. Piloto siya pero takot siya sa nakikita niya. Paano na lang kung makalas ang pagkaka-welding ng mga hawakan? Nababaklas siya. Lika na, bago pa mapuno. Sumakay siya at halos hindi rin siya magkasya sa pagpasok. Ang laki niyang tao. Naupo siya sa tabi ni Kayla at parang pandalawahan tao ang naukupa niya. Naupo naman ang mga ilan sa bodyguards niya sa tapat nila. Is baby okay? Hindi ba naiipit? Tanong niya sa dalaga na agad na umiling.
Okay lang si baby. Good. Anya na nakahinga ng maluwag. Napatingin siya sa hita nitong nakalabas sa suot ng miniskirt. Bakit naman ang ikli ng uniform nito? May mga nakatingin ditong ilang kalalakihan sa may bukana ng jeep at umaanis sila doon ng mga titig. Nasa kabilang dulo siya nakaupo. Nang hindi siya makatiis ay hinila niya ang palda ni Kayla pababa. She just stared at him, paused from opening her wallet. How much do we have to pay? Tanong niya rito. Binuksan nito ang pitaka at nakita niya na 100 lang ang pera nito. Jesus, may tao bang nakakapagtrabaho na 100 ang pera sa pitaka? Nalukot ang puso niya sa nakita at matama na tinitigan ang mukha nito. Keep your wallet. I'll pay. He told her. Wala ditong machine. I have cash. Keep your wallet. Mahinang sabi niya rito. Hindi niya maisip kung anong gagawin ni Kayla para buhayin ang anak nila kung sakali na hindi niya nalaman na buntis ito. Pero nakakabilib ang tapang nito at determinasyon na magtrabaho para sa magiging anak nila. Nakakabilib dahil hindi ito umaasa sa pagod ng iba. Para talaga itong mommy niya. Pay for the fare. Utos na rad sa tauhan niya na agad naman ang sumunod. May lumapit doon na tagapagsingil. Maya-maya pa inapuno na ang pampasaherong sakyan at sumampa ang driver sa unahan. Walang imik niyang kinuha ang kamay ni Kayla at iniyakap sa braso niya. Napatingin naman ito sa ginawa niya pero hindi siya nagsalita. Baka promeno ang sakyan ay kung saan ito mapasubsob kaya mas mabuti nang nakahawak ito sa kanya. Habang umuuga ang sakyan ay pakiramdam niya na siya ay inihihele. Mabagal magpatakbo ang driver kaya para siyang idinuduyan. At dahil sa sobrang antok niya ay pumipikit siya. Maya-maya ay bumagsak ang ulo niya at laking gulat nang umuntog siya. Aray! Ani Kayla kaya agad siyang napamulat. Sorry. Natatawa niya sabi at ito man ay natatawa rin. I just came from Australia. I really feel so sleepy. Dumiretso ka dito? Tanong ng dalaga sa kanya kaya tumango siya. Si Ate Rose ba nagsabi sa'yo? He nodded again. Sino nagpiloto? Ikaw pa? Tango niya ulit. My co-pilot is waiting. Nasa eroplano siya. Dapat siguro'y matulog ka na muna kasi puyat ka. Baka mamaya ay sa noon na tayo na kung sino lumanding. Seryosong sabi nito pero pigil niya ang pagtawa. Nauna nang tumawa ang mga tauhan niya kaya natawa din siya sa huli. That's so silly. Kahit na seryoso ang pagkakasabi nito ay hindi maitatago ang kwela nitong pagkatao. Tumango siya. Basta ba siguradong sasama ito sa kanya ay walang problema na magpahinga na muna sila ngayong gabi. Wala man lang ba akong dadalhin sa tiya mo? Tanong niya na maalala na wala naman siyang dala kahit na asin man lang. Wala. Ano naman dadalhin mo? Hindi ka naman mamamanhikan. Hisay. Sira ang pagiging bilyonaryo niya dahil wala siyang dala. Nakakahiya. Kahit na hindi siya namamanhikan. Gusto niya ay may dala siya. Yun ang naalala niya sa daddy niya. Kahit na ba mag-asawa na mga iyon at ang mommy niya, parati iyong may pasalubong sa owa at owo niya. Hindi man sila mag-asawa ni Kayla, yun ang natutunan niya sa probinsya. Hisay, wala namang problema kay Tia na wala kang dala. Ang mahalaga ay nandoon ka para kay baby. Hindi pa rin siya kumbinsido kaya hindi siya umimik. Sa 10 minuto na biyahe nila ay pumara na si Kayla. Kasunod siya nitong bumaba at kahit nabuntis ito ay magilas pa rin. Naglakad sila ng konti papunta sa isang bahay. Medyo kagat na ang dilim kaya hinawakan niya si Kayla sa braso. Tia Hilda! Tawag nito pero isang pusa ang mabilis na tumalon mula sa bintana. Sinalubong sila. Muse! Nasisiyahan na sambit niya nang makita niya si Muse. Dinala ko siya nung umalis ako kasi baka makaligtaan mo sa penthouse. Mamatay lang sa gutom. Di na ako nagkaroon ng pagkakataon na isoli. Paliwanag nito, agad nang kargahin ng pusa. He just fondled the cat's head. Tia? Tawag muli ng dalaga nang tumangulang siya. Bumukas ang screen sa pinto at ang ngiti ng babaeng matanda ay nabiti nang makita sila. Nagmano si Kayla sa babae kaya naman nagmano din siya. Ganoon sila sa Owas Albay kapag dumarating. Tia, si Red po. Dati kong boss. Red ka mo? Takang tanong ni Hilda sa pamangkin. Siya na nga po. Maagap na sagot ni Kayla sa tiyahin. Tuloy.
Kasunod siyang pumasok ni Kayla sa bungalow na bahay, habang ang mga bodyguards niya ay nagpaiwan naman sa balkon. Maupo ho kayo, Hilda said, and he smiled with gratitude. Sa tono ng babae may alam ito, but she was so polite in welcoming him inside the house. Salamat po. Ani naman niya nang maupo siya. Tia, sasama po ako pabalik sa Maynila. Alam po ni Ate Rose na pupunta dito si Red. Kayla started. Bakit? Di ba at magulo? Nag-aalala na tanong ni Hilda. Kayla is pregnant po. Sagot naman niya, kaya nalaki ang mga mata na matanda sa kanya. Hindi ko po sila pwedeng pabayaan. Huwag po kayo mag-alala dahil kapag nasa poder ko sila, hindi sila masasaktan ni Numan. Makakasuhan na ni Bernard ang tuluyan ng pamangkin ko, Utoy. Mahirap iyon. Kawawa naman siya. Wala na itong magulang. Wala naman itong kapatid, kaya kami lang ang nagmamalasakad sa kanya. Paano ko naman siya ipagkakatiwala sa'yo kung naghiwalay na kayong dalawa? Inakbayan ni Hilda si Kayla at niyakap ang ulo nito. Dala-dala po niya ang anak ko. Sapat na po na dahilan iyon para ipagkatiwala niyo po siya sa akin. Hindi ko po sila pababayaan. Nandoon naman po si Rose sa Manila. She can always look after Kayla to make sure she's doing okay. Kumbinsin niya kay Hilda na tumingin naman kay Kayla. Yan na ba talaga ang desisyon mo? Kaya mo na ba? He looked at her and she nodded. Kailan kayo aalis? Ngayon na rin po, Tia. Salamat po sa pagpapatuloy niyo dito sa akin. Babalitaan ko po kayo ni Tia Mining parati. Siyempre, basta mag-iingat ka ha. Luluwas iyon sa Mining kapag manganganak ka na. Alam na ba niya? Umiling si Kayla. Sasabihin ko na lang po pagdating ko sa Maynila. Sige, mag-impake ka na at pagkatapos ay kumain na kayo. Kumakain ba ito ng mga pagkain natin dito? Kumakain po. Maagap niyang sagot. Pasensya na po't wala akong dala. Walang anuman iyon. Mas mahalaga ang paninindigan mo para sa anak ninyo ni Kayla. Bilib ako. Hilda said to him, so he smiled.